pwesto ng utak. Sabi nila, lapit ang mangga. Klase. Problema yung mga gamers, yung totoong buhay. Hanggang ganyan lang, hindi automatic magiging violente. Hindi naman. Dati nagka-counter ako 10 hours, di naman ako mahilig magbabarel. No? Hindi Diba? naman yan automatic, tama nga naman. Tama. Okay. Kaka-Farmville, di naman naging farmer. Welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comments sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa... Mukbangayan! So excited! Matamis, maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan. Oo. Oh. Oo, ganun pa. Direct, pa-close up naman, oh. Ano ba to? Ano to? Oh, mangga. Ayan. Meron tayong manggang hinog, At manggang hilaw. it's not the senator that you think. Baby! Sino una pumapasok sa utak niyo ba? Mangga? Mangga? Oo, eh. Mangga. Mukhang hindi na retoke itong manggang to, so hindi siya. Hindi. Ano to? Puro. Purong-purong mangga. Purong mangga. Okay. O, sino naiisip natin dyan? Carlo? Di ba kasi yung mangga, di ba pagka may dalawang pisngi yan, parang pag biniyak mo ng ganyan, parang magkapatid. Di ba, naisip ko dyan, may mga kapatid bang nag-away this week? This week lang ba? Gusto mo? Yung iba, yung isa kasi parang di yata magkapatid eh. Yung magkapatid. Oo, so, ang naisip ko dito, may dinamay pang ang ibang pamilya. Ito, naisip ko lang dito si Senator Alan Peter Cayetano. Binanatin si Kiko D ng Tindig Pilipinas. Sa anibersaryo pa ng pagkamatay ni Pinoy. Diba? Siyempre, rumesbak yung bagong talagang general manager ng PDB na si Lino Cayetano. Sinabi niya ay, Ama ka na akala. Ay, hindi. Happy Friday pala. Anong sabi ni Tama ka na Alan? Tama, ano ba sinabi? Tama ka na, Akla? Tama ka na. Ala. Tama ka na. Okay. Kala ko sinabi niya talaga, tama ka na, Akla. Happy Friday. Ayan. Kasi itong si ex-Senate President, parang nagpapakaasim dun sa mga nangyayari. Parang ang asim-asim niya pa rin na nasibak siya sa pwesto. Well, anong bang sinabi niya na utosan daw yata? Parang wag kang maghihid sa utos ng Marcos admin, no? Alam mo, well, pasensya na, ako yung abogado ni, nila. Ay, ba nagkakaso sa kanila? Kami nag-file sa kanila, no? Laging si Kiko Aquino D is one also of the critics of this administration. Grabe! Grabe, no? Isa yan sa laging, hindi mo siya masya-shake. Diba? Na pagdating kay Kiko Aquino D, hindi pwedeng non-negotiable sa kanya as if portraying the Marcoses as a hero. No way. No way. No? So it will be really unfair at wala talaga empirical proof at lahat, whether outside or inside all the conversations na nakikita ng publiko, na Kiko Aquino D will be a pro-Marcos. Yeah. Never. At isa yan sa mga niya, laging firm stand niya. Lahat ng mga speeches na nakikita ko dyan kay Kiko Aquino D ay hindi yan, never niyang isasabihin na yung mga Marcos tama ang ginagawa. No? Hindi niya makalimutan, of course, hindi na tama rin naman na tama rin naman yung mga past, di ba? Past things na we attribute to the Marcos family. Pero anong sabi nitong si Alan Peter? Inutusan daw. Aquino ka, di ba? Ba't ka maghihid ng utos ng mga Marcoses? Alam mo, dito talaga makikita yung, yung central tendency nitong si Alan Peter Cayetano na gumawa ng mga make-believe things only to suit his political narrative, di ba? Ibig sabihin, wala naman siya kahit anong prueba na yung kaso na yon ay utos ng Malacanang, pero dahil it suits his political convenience, his political narrative, magsasalang siya ng kasinungalingan. Tandaan natin itong si Alan Peter Cayetano, walang limit ang kasinungalingan niya. The mere fact na kinuquote niya yung mga Biblia at nakukumbinsi siya ng sarili niyang kasinungalingan, ibig sabihin, pag nanggagaling sa bibig ni Alan Peter Cayetano isang bagay, dapat ang tingin ng mga tao, ano na naman kasinungalingan ito? Bibihira po na si Alan Peter Cayetano ay nagsasabi ng katotohanan. Ang magaling sa kanya, ang expertise niya is, meron siyang gagamiting fact, pero iti-twist niya yon, lahat yung mga yon, para
mag-suit sa kanyang political narrative at yung conclusion niya kasinungalingan. So magsa-state siya ng fact, something fact, as if nagsasabi siya ng totoo, pero yung conclusion, kasinungalingan. Expertise yan ni Alan Peter Cayetano. So, I appeal to the public na pag si Alan Peter Cayetano ang nagsasalita, let's take a step back at ang disposition dapat natin, ang default dapat natin, nako, sinungaling yan. May Ano bola yan. kasinungalingan yan? Oo, Oo. tama, So, basta lumabas sa bibig niya, ha, ang dapat default ng publiko, kasinungalingan yan kasi si Alan Peter Cayetano yan, walang credibility yan. Tama. Ang lahat ng ginagawa niyan, political lamang, di ba? So, pag tingnan natin mabuti yun, and in fact, appeal ko nga sa publiko tingnan natin sabi mo kanina, may American Psychiatric Association ka kasi, di ba? Tingnan natin kung we're actually electing sociopaths. Diba? Tingnan natin ang mabuti And ito, ginugol ko lang kasi narinig ko Pinagbinansagan si Alan Peter Cayetano ng isang commenter na sociopath Ito po kasi yung mga traits ng sociopath. Una, persistent disregard of others. Ito naman si Alan Peter Cayetano, di ba? Sinarahan yung Kongreso, sinarahan yung Senado. Mabuti na gumastos ng 700 million basta yung political ends niya lang magawa. Persistent disregard of others. Oh, next. Second, lack of remorse. Ay. Pansin mo, pagkatapos gumastos ng 700 million pesos, pagkatapos yung role niya sa malawakang patayan si Ilalim ni Rodrigo Duterte, pagkatapos pasarahan yung Kongreso, wala siyang pakialam, walang remorse as if siya pa rin ang tama. Di ba? Pangatlo, di ba? Sabi, potentially also narcissistic. Ano ibig sabihin ng narcissistic? Inflated sense of self-importance. Di ba? Para bang siya lang ang may kakayahan na mag-deliver ng kahit anong investigasyon at siya lang ang may kakayahan, no? Hindi lahat ng senador walang ibang kakayahan, siya lang ang may kakayahan na tingnan kung ano yung mandato ng Senado. Na hindi pag hindi siya ang Senate President, lahat ng iba hindi na kaya. So, tingnan natin kasi ang pinakamalaking potent tool ng publiko laban sa mga abusadong public official, yung sense of shame Yes. Pero kung Tama. narcissistic yan, kung antisocial personality yan, sociopath yan, mahirap kasi walang sense of shame. Yan po si Alan Peter Cayetano, kaya nga po kaya niya mag-quote ng Biblia every now and then, kahit nakasinungalingan na sinasabi niya. Oo. Actually, gusto ko sige. sana sabihin, itong turn ni Attorney Dino towards being a psychologist. Nakita naman natin yan. Hindi po ako Sa with expert due pero nakita ko lang nakita ko lang. Shift Oo. yata ng career track si Attorney. Pero gusto ko sabihin, alam mo, tingin ko, merong ounce of truth ang mga sinabi ni Alan Peter Cayetano. And ang basis ko ng ounce of truth doon ay sino ba ang sunod-sunuran kapag may utos sa kanya para i-defend ang drug war? Si Alan Peter Cayetano. Sino ang sunod-sunuran pagka may utos sa kanya na kunwari, magiging legit ang impeachment, pero maglalagay tayo ng mga appropriate na tao sa Senado para mag-fail ito ultimately at nakita natin ito sa Senate flick. Si Alan Peter Cayetano pa rin ang mastermind. So balagay ko, yung ounce of truth ay nanggaling sa personal experience. Diba? At ngayon, ang gusto niya sabihin ay nakikita niya yung personal experience na yun sa iba. So dadagdagan ko din yung psychological analysis. Baka naman ito ay tinatawag nating projection. Malalang projection. Diba? Nanggaling sa sarili niyang dana, sabi niya mali kasi na sumusunod sa ibang utos, pero siya din naman ganun ang gawain. Tama. At ang politika ng ganitong klase ng tao ay personal na interest, Yes. interest ng mga mamamatay tao, interest ng mga magnanakaw. So Alan Peter Cayetano, buti na lang may Lino Cayetano para magsabing tama ka na. Tama ka na. Tama ka na, Gusto ko na Alan. i-clarify hindi po kami dito mga eksperto, hindi kami psychologists, hindi kami psychiatrists. Binabasa lang po namin yung literature at tinitingnan namin. Pero I think magkaroon naman tayo ng intelligent opinion when it comes to voting these people. At yung mga walang sense of shame, yun ang aming punto, at mahilig magsinungaling, baka meron silang ganito mga traits. At huwag tayo mag-elect ng possible psychopaths, possible narcissists sa public office. Yeah, so tama. So si Alan Peter Cayetano ay takot sa sariling multo. Dahil tuta siya, akala niya lahat ng ibang tao ay tuta. Ang ibang mga tao po may sense of self-agency. Gumagawa po sila ng desisyon nila based on their own principles, based on their own values. Hindi po katulad mo na porket na feed ka ng whatever interest na finid sa'yo, may it be business interest, financial interest, political interest, tsaka mo lang ginagawa. Yung actions mo lahat may
nakatagong agenda. But obviously, a projection is a form of defense mechanism eh. Ibig sabihin, So, victim siya? yun ang victim. Magaling siyang Victim mindset. Oo. Di bakit ka nagde-defend? Kasi baka deep inside, sukang-suka ka na rin sa sarili mo. Kaya nga Ayun. pinapasa mo sa ibang tao eh. Di ba? Yung nire-reflect mo na baka nga may kakayanan siya of introspection. Kaya nga nagpo-project siya eh. Di ba? Isa siyang way para ma-justify niya yung kanyang paninindigan sa sarili niya. Again, hindi po kami mga experts, pero if the shoe fits. Oo. Wear it. Ano lang, siguro hindi kami expert, pero pagka the shoe fits, we have to err on the side of caution. Siguro not too much to us na wag silang iboto. Gusto ko lang sabihin ulit yung persistent disregard of others, tsaka yung lack of remorse. Naalala ko lang nung Secretary of Foreign Affairs, itong si Alan Peter Cayetano, tapos tinanong siya point blank ng Al Jazeera ba o BBC? Nasabi, di ba, are you sure that everyone that were gunned down are all drug syndicates? Are you sure? Sabi nga, you didn't try them. Ang sabi niya, yes, I am sure. Looking the host in the eye. Even if the host was talking about the victims are minors, their family members, are yung hinagpis ng mga family members nila, dinidescribe ng host, tiningnan niya sa mata at sinabi niya, lahat sila ay drug lord, pero hindi niya trinay. Diba? Walang kahit anong proseso, ni-normalize yung malawakang patayan. Diba? Nung mga time na yon at siyang number one nagde-defend. So, ibig sabihin, persistent disregard yan of others kasi kahit na may mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, kahit na may mga pamilya naghihinagpis at ang sakit ng nararamdaman, kaya niyang sabihin yun sa lahat na wala kayong kwenta. In fact, sinabi nga rin naman ni Pangulong Rodrigo Duterte nung peak ng kahirapan at taas ng presyo, lalo na yung mga jeepney drivers nung panahon ng pandemya. Sabi niya, mahirap kayo, wala akong pakialam, nyo. Di ba? Nagmura siya. Binlearn niya yung sarili niya. Oo, siya mismo ang nagsabi. Yan rin ang tinatawag nating persistent disregard of others. Pareho sila ng attributes ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan nyo si Pangulong Rodrigo Duterte was positively found by a court of law in Pasig to be suffering from narcissistic personality disorder and antisocial personality disorder. Hindi po ako nagsabi niyan. Court of law po sa Pasig in relation to his annulment proceedings. Sila po ang nagpa-diagnose at meron pong testimonya doon ang isang expert. At ito po yung mga things na sinasabi na attributes nila kaya sila nagsasuffer doon. Parehong-pareho sila ni Alan Peter Cayetano. Ayan po, isang additional na lang, no, attorney. Isa sa gusto ko kay Lino Cayetano, siya ang nag-call na sabi niya, no Cayetano in politics. Ang call ni Lino Cayetano talaga sa mga botante sa Taguig at sa buong Pilipinas, sana wag na po kayo bumoto ng kahit sino pang Cayetano, kahit siya, wag na siya iboto. Buti lang may the good one, no? Correct. One out of three. One out of three. May the good one. Buti na lang. Kala ko wala beyond redemption na yung second generation ng mga Cayetano no? Buti na lang may Lino Cayetano na nagme-make sense at nagko-call out kahit sa sarili niya mga kapatid. Kaya